So ayun, good afternoon, for today's video is pupunta tayo sa Triumph, Caloocan. So bibili tayo ng lever ng ating CB kasi nung time na sunod-sunod yung bagyo, panay ulan. So dun sa nung paparada na ako dun sa work ko, kasama ang palad, hindi ko siya nakakuha na ng video kasi hindi ko nadala yung ano ko pala nun, yung Insta360 na action cam. So hindi ko siya na video. So yun, siya, nadulas ako dun pag park ko. Medyo may yung daanan kasi dun is maputik. Tapos nung papasok na ako sa parking lot or parking area, napitik ko yung yung harap na preno. So yung semento kasi dun is na finish siya, yung madulas, tapos maputik yung gulong ko. So ayun, actually aksidente yun kumbaga pagpasok kong gano'n, liliko lang sana ako konti. So ayun, na-outbalance ako, naputol yung, kasi natumba talaga siya guys, yung motor ko nun. So buti nga walang damage na malala, as in walang nayupi, walang kasi nasalo ko yung bigat nito, as in plakda ako sa semento pero siya, kumbaga mabagal lang, siguro mga 5 lang ang takbo ko nun kasi paparada na kung matutumba na talaga kasi nabigla ako siya, muro nasalo ko yung bigat ng motor, as in nadaganan ako so kaya nung pagkatumba, so naputol yung lever dito, yung dulo. Tapos ang tumukod it's yung handlebar ko lang. So wala namang ganong malalang nangyari. So yun lang naman siya. Actually nag-inquire na ako sa Triumph nung nakaraan, kaso nga lang kailangan is out of stock sila. Tapos nung bumalik ulit ako, so kakarating na doon ng nila ng stock, kaso nga lang nasa warehouse pa, hindi pa nila ma-release kasi kailangan pa daan sa system nila. So ayun, ang next option ko is ngayon, actually pang 3rd week na to ngayon na babalikan ko. Sana nga ma-release na nila. So ang price pala nun is nasa 1.9 plus. Yun lang, lever lang, napakaliit lang. So kayo kung nagbabala kayo mga big bike, so mag-isip muna kayo. Hindi biro ang maintenance ng big bike guys. So sinasabi ko na sa inyo, hindi siya biro. Sa gas pa lang at saka sa change oil, so yun, doon yung mararamdaman yung bigat na sinasabi ko. Lalo gulong nito kapag nagpalit tayo, almost yung sa likod nasa 16 to 18,000 isang piraso. Grabe. So hindi ako nagsisi na may ganito akong motor, which is napakalang opportunity na first motor natin is ganito na. So hindi ako nagmamayabang, kumbaga sa akin lang is kumbaga ini-encourage ko yung mga viewers natin na yun, ang kung siguro kung may extra income kayo, so pwede kayo mag big bike. So hindi ko siya recommended na pang daily, pang pasok sa trabaho, kasi medyo siya guys, madugo sa bulsa yung nito, maintenance. Alam ng yan. Actually ito is inline 2 yung unit natin, so 2 cylinder, which is paano pa kaya yung mga inline 4 yung 4 na piston. So mas yun, mas matakaw talaga sa gas yun kasi 4 na piston yung umaandar. So yun, loko tong kotse na to, naka red light bilang dumiretso siya. Nagulat lang ako sa price ng pyesa ng big bike kasi siya, kumbaga nung pagpunta ko doon, unang punta ko doon sa GT Triumph sa may Caloocan. So nung out of stock, so umikot-ikot ako doon kasi more on
nandun yung mga bilihan ng pyesa dun sa Caloocan, mga motor saka mga sasakyan. So meron dun. Halos lahat ng napuntahan ko walang pyesa ng para sa sa big bike. So ito pala, hindi mo pala basta-basta mabibili sa gilid-gilid yung nito, yung kanyang mga accessories, maliban lang sa guys, sa oil filter. Kasi dito sa amin sa mga bilihan ng motor parts, so may nakuha ko. Pero bukod doon, yung kanyang mga yung kanyang mga lever na kung tawagin katulad nung naputol, so wala. So sabi nga nila is yung mga tindahan doon is more on hanggang lang sila talaga, hanggang 160cc lang. So more on Honda talaga na mga big bike ang bilihan ng mga accessories nito. Hindi mo mabili sa ibang parts accessories, so yun, isa yun sa disadvantage nya. Pero yung langis, so kahit lang naman, pwede naman Shell. May nabibili kasi ako sa Shell, ako kumukuha ng ng langis dito, doon ako bibili. Isang change oil ko is more on nasa 1.5, tapos oil filter 200, so maglaan ka na ng 2K sa isang change oil pa lang sa big bike, kung marunong ka mag change oil. Kasi ako na ang nag change oil. Bumili ako ng pangtanggal ng filter. Grabe, init. Dito muna tayo. Init. So nanibago ako kasi halos nung nakaraan, grabe yung ulan. So ipapasok ako ng trabaho. Ang hirap magmotor sa NLEX kasi yung helmet mo is nagmo-moist sa loob, tapos yung hampas hindi mo pwedeng buksan kasi yung ambon or yung tubig papasok sa mata, masakit siya, masakit siya sa mata pag pumasok. So talagang siya, siguro yun, 3 araw din akong hindi nakapasok kasi nahirapan ako sa biyahe. Yun yung so may mga ibang part din ng kalsada na binaha, kaya ayun, aberya. So ngayon ang grabe init, correct. So nakalimutan ko yung jacket ko, ayun, sa bahay. Nagmamadali kasi ako kasi almost mag-uwan na, na rin yung kasi naka break time sila ng 1 hour. So yung Honda big bike Triumph, so nabuli natin kasi mamaya baka mas maaga yung sara nila kasi Sabado ngayon. So tinatawagan ko yung kanilang number kasi nga lang hindi siya sumasagot. So dito tayo ngayon sa may EDSA, sa along Roosevelt, papunta tayong Balintawak. So ito yung eksena. So 12:47, grabe ang init. So asentosta talaga, pero okay lang, no choice tayo So kailangan natin ditong dumaan sa gilid kasi mahaba yung traffic. Actually ito is bike lane. So dito sa gilid meron siya mga bilihan ng bricks, ayan dito along EDSA lang to siya. So kung kayo papagawa ng bahay, so dito yung mabilihan. Ayun dami stone wall, nakalagay ng mga store. So pwede siya mga yung decoration ng ng wall na pangmayaman yan So dito naman is Nissan. Actually dito may shortcut, kaya pala hindi ako nakapasok ngayon kasi grabe yung traffic sa may C5 doon sa may Quirino. So doon ako duman sa Mindanao, tapos ayun sinara pala nila yung yung isang kalsada
dun sa ilalim ng tulay, kaya nagkabulbul yung traffic. No, so naipit ako, almost 1 hour ako na stuck. So Bulacan pa yung ano ko, yung papasukan ko. Kahit sabihin mo mag-NLEX ako, hindi na rin naabot kasi bawal ang ano doon, absent, ay ang late sa kanila. So no choice ako, kaya umuwi na lang ako. So ito big bike din game ko, ano rin yan, big bike din yun, 2 cylinder na ano, maxi scoot, ano ata yun, 550 na Kimco. So ganda nun, pang ano, pang long ride, no. So ride safe sa inyo mga trupa. So yun, traffic kasi maparada sila. Ang liit na lang na natira ko. So magagamit naman, ito nga lang, siyempre kung for safety is ano siya, hindi siya advisable. May inaabot na ano, may inaabot banggaan. So ayun, nagkasagayan, dalawang sasakyan, you know. Kaya maging alert talaga pagdating dito, kasi hindi natin alam, you know, ang aksidente. Hindi tayo pwedeng singit lang na singit. Mabigat yung dala nating motor, 189 kilo. So kilograms. Kaya pag may liit-liit yung braso mo nito is mahirap siyang i-balance. So giveaway lang naman to. Ganitong klima, napakainit, tapos big bike dala mo, mas prone talaga sa overheat kasi ang laki ng makina nito, saka yung radiator nya is, kahit may sabihin may fan, pero ramdam talaga yung ano, mainit siya sa balakad, sa binti, you know? Lalo pa ngayon naka short ako, ramdam ko siya. Kasi kanina pag-alis ko sa bahay medyo makulimlim eh. Tapos nagulat ako, biglang umaraw. Kali moron yung vlog ko kasi is nag-shift ako mula sa mga store. Nagpalit ako ng content, you know, sa motor kasi hindi ko na sa gaano naasikaso yung sa mga punta-punta ng mga tindahan. Ayun nga, kasi nga may ano na rin ako, may trabaho, saka more on focus tayo dun. So ayun, kaya yung binablog ko tuwing ano lang, tuwing Sunday. So ayun, pag motor ito, mga kalsada, ganyan. Actually sinasanay ko rin yung sarili ko kasi more on magdadalawang taon pala akong nagmumotor dito sa Metro Manila. So ayun, ginagamay ko pa talaga. Kasi bala kong ilan travel to pa Mindanao, itong unit natin. So yung mga possible na aberya, so kailangan makabisado natin, you know. So ito rin yung isa sa nagpapatraffic, itong mga jeep natin na alanganin pumarada. Itong nagbawa ng pasahero, kaya nag-cause din sila ng traffic, no? So ito is ano na to, monumento. So dito, dyan sa dito na part is pagkanan guys, papunta Malanday. Pag diretso naman papuntang ano na yan, UE, Caloocan, no? Ayun, so dito tayo sa kaliwa.
Dito kasi pamalanda ito eh, pa Valenzuela yung way na to. Uy, ikan tayo sa kupal na yun ah. Hindi nakatingin sa signal light ang mga chopper na kupal eh, yung kulay blue na taxi ngayon, yung mga latest. Kakanan pa lang doon siya sa gitna. Kailangan maging alert ka pagdating sa kalsada no? Kasi pag hindi ka offensive driver at saka defensive nun, talagang aabutin ka. Kailangan mabilis yung instinct mo sa mga ganyang pangyayari. Ang hirap lang kasi yung mga kupal na driver, so mandadamay. Ikaw na nasa tamang lane is madadamay ka. So ayun, hindi tumitingin sa signal light kasi naka ano ako eh, signal light ako papasok eh. So malapit na tayo, sis naka 1 PM na rin. So nandiyan na yung sa unahan, yung trayong. Ito is Caloocan na to eh. Lagpas na nitong ano, lagpas nitong traffic light. Nandiyan na yung trayong po, ayun sa kabila. Honda na yun. Pero dito na lang ako dadaan kasi may lusutan din naman dito. Tapos kakaliwa dun sa kabila. Ang init ng binti dahil sa ano, sa singaw ng makina, radiator. Saan na ba yun? Basta unahan. Ayun pala yung building na yun, yan yung Honda. Ayun o, kasi mainit na mag-park dun eh. Dito kaya so in case napalitan nyo siya, ito kasi nabalik sa belt mover ko. Ayan siya, para pang 2 minutes. So palabagan nyo lang tong dito na side sa bolt. So dito sa ilalim, tanggalin mo lang yung screw. Para tanggal, ikutin mo lang ang flat screw to siya. So yan ang makukuha na. So ang gamit na tools is dito lang, yun sa ano ko, size 10 saka isang flat. So goods na. So ginabit ko siya. Obos wala pang 2 minutes mula nung naputol siya kasi ang natumba ko kasi dito. So ayan, goods ko siya. So napakaliit lang yan, pero nasa ano ang price niya, nasa 1.9 bill ko sa Trio. So hindi pa na bugasan tong ating unit, medyo madumi pa kasi katapos na kasi ng panay ulan. So ayun siya, buti nga dito mula nung natumba ko wala siyang gas-gas dito sa gilid eh, dito na part sa ano, wala siyang tinamaan dyan. Siguro ito minor lang at ay pintura lang yan eh. Pero dito sa ano, kasi more on sinalo ko yung ano eh, bigat ng motor nung pagkatumba ko eh. So ayun, kasi kahit pa paano is isipin mo yung maintenance ng big bike, napakaliit lang na piyesa pero napakamahal. Katulad yan, brake lever, so mas mura pa to yung kanyang lever ng preno kaysa sa clutch. Sabi kasi doon medyo mas mahal kundi yung sa may clutch isa dito. So 2 minutes kaya siya i-install. Dito nga lang ako sa ano, dito ko lang siya ginawa.
along highway sa junction. So around 2 minutes lang kasi dito is saglit lang. Isang flat screw lang na kasama sa kanyang tools at saka yung kanyang size number 10 na open range. So yun lang, goods na agad. So guys, ito yung kanyang code. So genuine siya. So nasa Thailand nga yung nakalagay na alphabet. So ito yung nagputol sa aking lever. So ayan, nung natumba ko. So ito, madali naman siya ikabit. Almost nung kinabit ko siya, mga 2 minutes lang, tapos na. Tapos ito yung sa ito yung sa GT Triumph. So ang binayaran ko is nasa 1.9. Okay, 1.9. So ito yung sa GT Triumph ko, mga big bike ang mo. Yan yung kanilang contact number.